Binuksan ni May ang pinto. Nagulat siya nang makitang lalaking nakatayo doon na may dalang basket ng prutas at seryosang ekspresyon. Anong ginagawa mo dito? Hindi komportabling umikot si Lucas. Pumunta ako para tingnan si Ellie at para mag-alok ng tulong. Naningkit ang mga mata ni May. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Maaring hindi, ngunit sa tingin ko ay si Ellie. Sagot ni Lucas. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Gusto ko ring tiyakin na ginawa ko ang lahat para may tamang mga bagay-bagay. Sumilip si Ellie sa likod ni May. Nagliwanag ang mukha niya nang makita si Lucas. Nagdala ka ng mangga? Tanong niya. Nakita ang prutas sa basket. Napangiti si Lucas. Para sa'yo. Alam kong gusto mo ito. Napabuntong hininga si May. Tumabi ng walang gana. Sige, pwede kang pumasok, pero huwag kang komportable. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Inayos ni Rina ang strap ng suot na basket sa kanyang balikat. Ang matalim niyang tingin ay tumingala sa mataong kalsada sa harapan. Ang araw ng tanghalay lumubog sa kanya. Ngunit hindi niya kayang magpahinga. Ibinalik niyang tingin sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sina Ellie at Ben na nagtatrabaho sa bangketa sa kanilang karaniwang lakas. Mga sariwang banana fritters! Malamig na tubig! Malinis at sariwa! Sigaw ni Ellie. Pinuputol ng matataas na boses niya ang daldalan ng mga dumadaan. Ellie, panatilihing matatag ang boses mo. Malumanay na sabi ni Rina. Tatakot ka sa matao kung sumigaw ka ng sobra. Nagpout si Ellie. Hinawakan ng tray ng banana fritters malapit sa kanyang dibdib. Pero sinusubukan kong tumulong. Lagi mong sinasabi sa akin na gumawa ng higit pa. Si Ben, ang gitnang bata, ay inilibot ang kanyang mga mata. Magaling siya, Rina. Itigil mo ng pang-aapi sa kanya. Napabuntong hininga si Rina. Nababawasan ang pasensya niya. Hindi naging madali ang pagiging panganay na kapatid sa 15 gulang. Hindi ako bossing kahit kanino. Ako lang. Guys! Putol ni Ellie. Nagniningning ang mga mata. Ang daming tao dyan. Tara na! Bago pa makasagot si Rina, tumakbo na si Ellie papunta sa grupo. Naiwan si Rina at Ben para habulin siya. Mabilis na nasumpungan ng tatlo ang kanilang sarili na naghahabi sa dagat ng mga estranghero. Ang kanilang maliliit na tinig ay nilamon ng ingay ng palengke. Habang papalapit sila sa pagtitipon, napansin ni Rina ang isang lalaki nag-aayos ng isang pagtatanghal sa kalye. Ang mga tao ay naghahagis ng mga barya sa isang sombrero habang ang lalaki ay nagbalanse ng isang stack ng mga plato sa kanyang ulo. Nawalang sigla ni Ellie nang mapagtanto niyang hindi ito pulutong ng mga mamimili kundi mga manunood. Ellie, wala tayong oras para dito, sabi ni Rina, hinawakan ang kamay ng kapatid. Pero, walang pero. Kailangan nating ibenta lahat bago lumubog ang araw. At tubiling sinundan ni Ellie si Rina pabalik sa kanilang pansamantalang stall, kung saan nakaupo ang kanilang ina na si May sa ilalim ng maliit na tarp. Bakas sa mukha ni May ang pagod, abalang mga kamay sa pagbabalat ng saging para sa susunod na batch ng fritters. Kamusta na? Tanong ni May nang hindi tumitingin. Hindi maayos. Pag-amin ni Rina, inilapag ang kanyang basket. Patuloy na tumatakbo si Ellie at masyadong masikip ang palengke. Sumulyap si May kay Ellie. Lumambot ang ekspresyon nito. Ayos lang, ayusin natin. Humalukip-kip si Ben. Bakit hindi na lang tayo umuwi bukas? Halos hindi na tayo nakakaabala.
Kailangan nating malagpasan ito. Pagwawasto sa kanya ni Rina. At iyon lang ang mahalaga. Bumuntong hininga si May. Matigas ang boses, ngunit pagod. Tama na kayong dalawa. Tumutok sa trabaho. Pag-usapan natin ito mamaya. Nagsimulang lumubog ang araw. Pinipinta ang kalangitan sa mga kulay ng orange at pink. Ang pamilya ay nag-impake ng kanilang hindi nabentang mga kalakal. Ang kanilang espiritu ay mabigat. Habang naglalakad sila pa uwi, napansin ni Ellie ang isang makintab na itim na kotse na nakabarada sa sulok ng kanilang kalye. "Tingnan mo yan!" Bulalas niya. Hinihilang manggas ni Rina. "Napakakintab nito." "Huwag kang magambala," sabi ni Rina, bagaman hindi niya maiwasang mapatingin sa kotse. Ang kanilang buhay malayo sa karangyaan. Nakinakatawan ng kotse, ngunit nang madaanan nila ito, bumuhay ang makina na ikinagulat nilang lahat. Dahan-dahang umandar ang sasakyan. Tinted ang bintana nito, kaya madilim na hindi nila makita kung sinong nasa loob. "Paano kung may mahalagang tao na nakatira dito ngayon?" Bulong ni Ellie na may bahid ng pananabik sa boses. "Ang mga importanteng tao ay hindi pumupunta sa mga kapitbahayan na tulad nito." Mapait na sabi ni Rina na pinasulong ni Ellie. Lingid sa kanilang kaalaman, nakatingin pala ang driver ng sasakyan. Ang kanyang kamay ay nanatili sa manibela habang pinagmamasdan ng pamilya na nawawala sa kalye. Isang maliit na kirot ng kuryosidad ang namumuo sa kanyang loob. Habang lumalalim ang gabi at nanirahan ang pamilya sa kanilang simpleng tahanan, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pagbabago ng kanilang buhay sa mga darating na araw. Nakatitig si Rina sa kisame. Tumakbo ang isip niya sa pag-aalala. Bukas ay isa na namang araw ng kawalan ng katiyakan at pakikibaka. Hindi niya alam, ang makintab na itim na kotseng iyon ay malapit nang maging sentro ng kanilang nakamamatay na pagtatagpo. Nabasag ng araw sa umagang maninipis na kortina ng kanilang simpleng tahanan. Gising na si Rina, naghanda ng mga gamit para sa araw na iyon habang ang kanyang mga kapatid ay dahan-dahang gumalaw mula sa kanilang pinagsasaluhang banig. Tahimik na umungol si May habang nagpreprito ng banana fritters. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng ritmo sa kabila ng pagod na nakaukit sa kanyang mga tampok. "Halika, Ellie. Ben, gumalaw ka na." Udyok ni Rina, hinihimas ang mga kapatid. "Kailangan nating umalis ng maaga para mahuli ang mga tao sa merkado." Napaungol si Ellie pero sumunod naman. Mabilis na hinilang suot nitong tsinelas. Si Ben, na palaging mas mabagal sa pagbangon, ay kinaladkad ang kanyang sarili sa kanyang mga paa. Bumubulong sa kanyang hininga tungkol sa kung gaano hindi patas na kailangan nilang magtrabaho araw-araw. "Hindi patas ang buhay, Ben." Putol ni Rina. Ngunit hindi tayo maaaring umupo sa paligid na naghintay na mangyari ito. Sinamaan siya ni May nang nagbabantang tingin. "Rina, hayaan mo na siya. Pagod na ang lahat." Habang sila'y paalis, ang malansang ay tahimik pa rin. Ang liwanag ng madaling araw ay nagbibigay ng mahabang anino. Dala ni Rina ang kanyang basket ng banana fritters. Si Ellie ay may hawak na tray ng mga inumin at kinaladkad ni Ben ang kanyang mga paa, hawak ang isang maliit na bag ng mga barya para sa sukli. Lumipas ang araw sa isang malabo ng malalakas na boses. Tumatawad ng mga customer at ang tuloy-tuloy na nagaslas ng mga barya na tumatama sa mga lata. Pagsapit ng tanghali, manipis na ang pasensya ni Rina. Nabuhos ni Ellie ang kalahati ng kanyang mga inumin. Nakipagtalo si Ben sa isang customer at ang kanilang mga bentay mababa sa average. "Pupunta ako sa kabilang bahagi ng palengke," anunsyo ni Ellie. Namumulang mukha niya sa pagkadismaya. "No, hindi pwede." Matalim na sabi ni Rina. "Manatili ka kung saan ka namin makikita." "Hindi ako bata."
Napaatras si Ellie. Napaatras bago siya mapigilan ni Rina. "Ellie, bumalik ka!" Sigaw ni Rina, ngunit hindi nakinig si Ellie. Ibinaba ni Rina ang kanyang basket at bumaling kay Ben. "Manatili ka rito, dala ang mga gamit. Pupuntahan ko siya." Inilibot ni Ben ang kanyang mga mata ngunit tumango ito. At naka-cross leg sa tabi ng kanilang mga paninda. Si Rina ay humarap sa mga tao. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng maliwanag na dilaw na headband ni Ellie. Sa wakas ay nakita niya ang kanyang kapatid na babae sa kabilang kalye nang makaalis si Ellie sa gilid ng bangketa. "Ellie! Sandali!" Napasigaw si Rina. Nalunod ang boses niya sa tunog ng mga gulong. Isang makintab na itim na kotse ang bumagsak sa kalsada. Huli na sa pagpreno ng driver nito, huminto ang sasakyan at inihagis si Ellie sa lupa. Nagkalat ang tray ng mainumin sa semento. Tumigil ang puso ni Rina. Para sa isang sandali, ang mundo ay tila nagyelo. "Ellie!" Sigaw niya. Papunta sa kanyang kapatid na babae. Bumukas ang pinto ng sasakyan sa gilid ng driver at lumabas ang isang lalaki. Namutlang mukha sa gulat. Si Lucas iyon. Ang parehong lalaking nakaupo sa itim na kotse noong nakaraang araw. Lumod siya sa tabi ni Ellie. Ang boses ay mahinahon ngunit apurahan. "Humihinga pa siya. Dadaling ko siya sa ospital," sabi ni Lucas, nakatingin kay Rina. "Hindi," sigaw ni Rina. "Hindi ka namin kilala." Hindi nakipagtalo si Lucas. Marahan niyang hinawakan si Ellie at dinala sa kotse. "Maaari kang sumama sa akin, ngunit pupunta tayo ngayon." Isang segundong nag-alinlangan si Rina bago tumango. Ang takot niya sa kaligtasan ni Ellie ay pumaibabaw sa kanyang kawalan ng tiwala. Sumakay siya sa kotse. Ang bilis ng tibok ng puso niya patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa sterile na emergency room, lumipas ang oras. Kinakabahan si Lucas habang nakaupo si Rina na nakakuyom ang mga kamay sa kandungan. After what feel like an eternity, nilapitan sila ng isang doktor. "Stable siya. Ilang pasalang at may inang concussion. She'll need rest. But she'll be fine," sabi ng doktor. Naalimpungatan si Rina at napasandal siya sa upuan. Napabuntong hininga rin si Lucas na hindi niya namalayang pinipigilan niya. "Hindi mo na kailangang manatili," malamig na sabi ni Rina. Bumalik ang kanyang bantay. "Kami nang bahala sa kanya mula rito." Hindi pinansin ni Lucas ang tono niya. "Ako nang sasagot sa mga gastusin niya sa pagpapagamot. Hindi namin kailangan ng iyong tulong. It's not charity." Mariing sabi ni Lucas. "Responsibilidad ko ito." Bago pa makasagot si Rina, dumating si May sa ospital. May halong gulat at galit ang muka. "Anong nangyari?" wika niya. Bumuka ang bibig ni Rina para magpaliwanag. Pero si Lucas ang unang nagsalita. "Hindi ko sinasadyang mabangga kong iyong anak ng aking kotse. Stable na siya ngayon at sinasagot ko lahat ng gastos." Naningkit ang mga mata ni May habang pinagmamasdan siya. "At bakit ako magtitiwala sa'yo?" Sinalubong siya ni Lucas ng tingin. Panay ang boses nito. "Dahil gusto kong tumulong." Nang umalis sila sa ospital ng gabing iyon, hindi maalis ni Rina ang pakiramdam na hindi itong huling pagkikita nila ni Lucas. Isang bagay tungkol sa kanyang determinasyon ang nakakaramdam ng hindi ka nais-nais. Si May, nahawak ang mahigit na kamay ni Ellie, ay sinulyapan si Lucas habang nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Pinapanood silang umalis. "Sino ba talagang lalaking iyon?" bulong ni May, higit sa kanyang sarili kaysa sa iba. Nakabitin sa hangin ng tanong habang naglalakad pa uwi ang pamilya. Hindi alam na nakagawa ng desisyon si Lucas na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang mga araw pagkatapos ng aksidente ay tense.
Si Ellie, bagamat gumaling ng mabuti, ay nanatiling tahimik. Isang pambihirang pag-alis sa kanyang karaniwang daldal. Mas masusing binantayan ni May ang kanyang mga anak at pinagbabawalan silang maglibot ng napakalayo sa bahay o sa isa't isa. Si Rina ay nagsumikap ng higit pa kaysa dati na dinoble ang kanyang pagsisikap na makabawi sa oras na nawala habang si Ellie ay gumaling. Hindi niya maiwasang isipin si Lucas. Ang kanyang determinasyon na manatiling kasangkot pagkatapos ng aksidente ay sumingit sa kanya. Bakit siya naging porsigido? Dumating ang sagot isang hapon nang sumulpot si Lucas sa kanilang pintuan. Binuksan ni May ang pinto. Nagulat siya nang makitang lalaking nakatayo doon na may dalang basket ng prutas at seryosong ekspresyon. Anong ginagawa mo dito? Hindi komportabling umikot si Lucas. Pumunta ako para tingnan si Ellie at para mag-alok ng tulong. Naningkit ang mga mata ni May. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Maaring hindi, ngunit sa tingin ko ay si Ellie. Sagot ni Lucas. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Gusto ko rin tiyakin na ginawa kong lahat para maitamang mga bagay-bagay. Sumilip si Ellie sa likod ni May. Nagliwanag ang mukha niya nang makita si Lucas. Nagdala ka ng mangga? Tanong niya. Nakita ang prutas sa basket. Napangiti si Lucas. Para sa'yo. Alam kong gusto mo ito. Napabuntong hininga si May. Tumabi ng walang gana. Sige, pwede kang pumasok. Pero huwag kang komportable. Sa loob ng bahay, ramdam na ramdam ang tensyon. Umupo si Rina sa maliit na hapagkainan. Pinagmamasdan si Lucas na parang lawin habang nakipagkwentuhan kina Ellie at Ben. Nakasandal si Meg sa pader. Nakahalukip-kip. Sapat na iyong ginawa mo, sabi ni May pagkaraan ng ilang sandali. Ang kanyang tono ay pinutol. Hindi mo na kailangang patuloy na lumapit. Sinalubong siya ni Lucas ng tingin. Alam kong hitsura nito. Ngunit hindi ako narito dahil sa pagkakasala. Gusto kong tumulong dahil kaya ko. Ginagawa mong lahat ng iyong makakaya. Ngunit malinaw na nahihirapan ka. Umigting ang labi ni May. Nakaya namin ito nang walang tulong ng sinuman. Hindi namin kailangan ng tulong ng iba. Hindi ito kawang gawa. Matigas na sabi ni Lucas. Ito ay isang pagkakataon. Mayroon ako isang sakahan na nangangailangan ng pamamahala at kailangan mo ng katatagan. Nag-aalok ako ng trabaho, tahanan, at pagkakataon para sa iyong mga anak na tumuon sa pagiging bata. Natahimik ang kwarto. Humigpit ang hawak ni Rina sa kanyang baso habang pinag-aaralan si Lucas. Hindi siya mukhang isang tao na may lihim na motibo, ngunit ang kanyang alokay tila napakahusay upang maging totoo. Bakit tayo? Diretsong tanong ni Rina. Hindi mo nga kami kilala. Saglit na nag-alinlangan si Lucas bago sumagot. Siguro hindi kita kilala. Pero nakikita ko mga taong mas nararapat. At makakatulong ako. Iyon lang naroroon. Napatingin si May sa mga anak niya. Tapos kay Lucas. Gusto niyang tumanggi. Paalisin siya. At panatilihing hindi nagbabago ang buhay ng kanyang pamilya. Ngunit ang ngiti ni Ellie habang hawak niyang mangga ay ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Ben ay napatigil sa kanya. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito. Sa wakas ay sinabi ni May, gawin ang lahat ng oras na kailangan mo. Sabi ni Lucas, nakatayo. Ngunit alamin ng aking alok ay tunay. Pag-alis niya, sinundan siya ni Rina sa pintuan. Kung nagsisinungaling ka o may hidden agenda ka, malalaman ko. Lumingon si Lucas sa kanya. Hindi mabasa ang ekspresyon nito. Wala kong aasahan na mas mababa. Nang gabing iyon, natutulog si May. Nagre-replay sa kanyang isipan ang mga salita ni Lucas.
Ang kanyang mga anak ay karapat-dapat sa isang mas mahusay na buhay. Ngunit maaari ba siyang magtiwala sa isang estranghero upang iligtas ito? Hindi niya maalis ang pakiramdam na ang pagsasabi ng oo ay magbabago sa lahat. Sa mabuti, mas masahol pa. Samantala, nakaupo si Lucas sa kanyang sasakyan, nakabarada sa gilid ng kanilang lugar. Napatitig siya sa dashboard, umigting ang panga. Kailangan nilang malaman. Bulong niya sa sarili, ngunit kailangan ng tamang oras. Inabot niyang litrato sa kanyang glove compartment ang mukha ng isang babae na nakangiting pabalik sa kanya. Isang babaeng mukhang pamilyar kay May. Tumayo si May sa tabi ng bintana kinaumagahan. Nakatingin sa makipot na kalye, gulong-gulo ang maisip niya. Ang alok ni Lucas ay parang isang pagtakas mula sa kanilang walang katapusang cycle ng kanilang pakikibaka. Ngunit hindi madali ang pagtitiwala sa kanya. Isang estranghero na sumulpot ng wala saan. Nag-aalok ng mga solusyong masyadong perpekto para paniwalaan. Hindi ito bagay sa kanya. Sa kanyang likuran, maras na bumubulong si Rina kay Ben. Hindi namin siya papayagan. Ang lalaking ito, si Lucas, may tinatago siya. Bakit gagawin ng sino man ang lahat ng ito para sa mga taong halos hindi nila kilala? Paranoid ka lang. Ungol ni Ben habang nakatingin sa lumang deck ng mga baraha na binabasa niya. Kung ang ibig sabihin nito ay hindi na magbenta ng banana fritters sa araw, I'm all for it. Lumingon si May sa kanila, seryoso ang ekspresyon. Kayong dalawa, tama na. Wala pa akong napagdesisyonan. Mag-usap tayo ngayong gabi bilang isang pamilya. Nang gabing iyon, umupo silang anim sa paligid ng kanilang maliit na hapagkainan. Pabigat ang hangin sa pag-asa. Ipinaliwanag ni May ang alok ni Lucas. Ang kanyang tono ay neutral. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagdududa. Agad na lumiwanag ang mukha ni Ellie. Pwede ba tayong manirahan sa bukid? Kasamang mga hayop at lahat? Hindi ito bakasyon, Ellie. Putol ni Rina. Gusto niyang magtrabaho tayo doon. So ano? Binatukan ni Ben. Mukhang mas maganda ito kaysa sa ginagawa natin ngayon. Wala akong tiwala sa kanya. Diretsong sabi ni Rina. May mali sa buong bagay na ito. Nagtaas ng kamay si May para patahimikin sila. Karapatang mag-ingat si Rina. Ngunit si Lucas ay naging mabait mula nung aksidente. Paano kung ito ay isang daya, nanay? Wika ni Rina. Nag-alinlangan si May. Pagkatapos, sa pagtataka ng lahat, nagsalita si Ellie. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Tinulungan niya ako nung nasaktan ako. Hindi niya kailangan ngunit ginawa niya. Sa tingin ko dapat natin siyang bigyan ng pagkakataon. Natahimik ang kwarto. Tumingin si May sa kanyang mga anak. Tinitimbang ang kanilang pag-asa laban sa kanyang mga takot. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Susubukan natin. Sabi niya. But if anything feels wrong, alis kami agad. Walang tanong-tanong. Kinabukasan, dumating si Lucas na may dalang pick-up truck. Ang likod ay natambak ng mga gamit. Ang mga bata ay napuno ng pananabik, maging si Rina, kahit na tinakpan niya ito ng kanyang karaniwang pagdududa. Mahabang paglalakbay patungo sa bukid, ngunit nang makarating sila, nakahinga sila ng maluwag. Ang mga gumulong patlangay nakaunat sa lahat ng direksyon. Napuno ng mga puno at maliliit na kamalig. Ang farmhouse ay katamtaman ngunit mas maluwag kaysa sa kanilang masikip na tahanan sa lungsod. Dito kayo titira, sabi ni Lucas. Pinapasok sila sa loob. Maraming lugar para sa lahat at sa kusina ay puno ng sapat na pagkain para sa isang sandali. Pinagbasta ng mga mata ni May ang kawalan. Tumatakbo ang kanyang isip.
Ito ay masyadong mabuti. Masyadong perpekto. Bakit mo ba talaga ginagawa ito? Tahimik niyang tanong sa kanya. Tag-alinlangan si Lucas. Bumaba ang tingin niya sa sahig. Let's just say, I have my reasons. Ngunit ipinapangako ko, wala itong makakasama sa inyo o sa iyong mga anak. Bago pa makapindot pa si May, isang malakas na kalabog ang nanggaling sa labas. Lahat sila'y nagmadaling lumabas upang mahanap ang isa sa mga kamalig na nasusunog. Manatili ka rito. Sigaw ni Lucas. Tumakbo patungo sa apoy. Hinawakan ni May ang mga bata. Hinila sila pabalik habang umuusok ang usok sa langit. Tumibok ang puso ni Rina habang pinagmamasdan si Lucas na nawala sa apoy. Anong meron doon? Tanong ni May sa isang trabahador na tumatakbo. Basta, ang lumang kagamitan. Sabi ng lalaki. Ngunit kung apoy ay kumalat sa iba pang mga gusali, ito ay delikado. Ang mga minuto ay tila mga oras habang umuungol ang apoy. Tang may isip ni May na hindi na babalik si Lucas, sumulpot siya, umuubong ngunit hindi nasaktan sa kanyang mga kamay. Bitbit niya ang isang maliit at nakakandadong kahon. Ano iyon? Tanong ni May na nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Lucas. Pasimple niyang hinawakan ng mahigpit ang kahon. Hindi babasang ekspresyon. Kinagabihan, matapos maapula ang apoy, nadatnan ni May si Lucas na nakaupo sa balkonahe, kasamang kahon sa tabi niya. Anong meron doon? Tanong niya ulit. Sinulepan siya ni Lucas. Natabunan ng madilim na liwanag ang mukha nito. Isang bagay na dapat ay sinabi ko sa iyo ng mas maaga. Kumalabog ang tiyan ni May. Anong tinatago mo, Lucas? Hindi siya nakasagot kaagad. Sa halip, binuksan niya ng dahan-dahan ng kahon na nagpapakita ng isang salansa ng malitrato at isang gusot na sulat. Lumapit pa si May. Habol ang hininga sa kanyang lalamunan nang makilala niya ang isa sa mga mukha sa mga larawan. Ito ay isang mas batang version ng kanyang sarili. Nakatayo sa tabi ng isang babae na kamukhang kamukha niya. Habol ang hininga ni May habang nakatitig sa kupas na litrato sa mga kamay ni Lucas. Ang babaeng nasa tabi niya sa larawan ay may parehong matatalas na mata, parehong maselang katangian, ngunit hindi siya iyon. Si Elena iyon. Matalik niyang kaibigan, ang babaeng minsang tinawag niyang kapatid, ang babaeng namatay ilang taon nang nakakaraan. Paano ka nagkaroon nito? Ang boses ni May ay halos hindi napigilan ng bulong. Pinasadahan ni Lucas ng kamay ang kanyang buhok. Huminga ng malalim. Dahil kapatid ko si Elena. Halos tumigil ang puso ni May. Napaatras siya ng isang hakbang. Umiling-iling. Hindi pwede iyon. Tumango si Lucas. Malungkot ang kanyang ekspresyon. Matagal na siyang umalis ng bahay. Hindi siya pinatawad ng aking mga magulang dahil dito. Nawala siya sa buhay namin. At pagkatapos, pagkalipas ng mga taon, nalaman kong namatay na siya. Hindi mo lang ako nakapagpaalam. Naramdaman ni Mia ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi niya sinabi sa akin na may pamilya siyang naghahanap sa kanya. Hindi siya magkakaroon. Pag-amin ni Lucas, siya ay matigas ang ulo, tulad ko. Nang umalis siya, pinutol niya ang relasyon sa lahat. Basag ang boses niya, maliban sa iyo. Hindi makahinga si May. Ang bigat ng katotohanan ay dumurog sa kanya. At ang mga bata, patuloy ni Lucas. Mga pamangkin ko sila, hindi ba? Napalunok siya ng mariin. Sila ay kanya. Bulong ni May. Ngunit pinalaki ko sila bilang sarili ko. Namayaning katahimikan sa pagitan nila, makapalat, nakakasakal. Dapat sinabi mo sa akin. Sa wakas ay sinabi ni Lucas, ang kanyang tono ay mas malambot na ngayon.
thought it mattered. Pag-amin ni May. Kilala lang nila ako bilang nanay nila. Ayaw kong maramdaman nilang iniwan sila. Pinunasan ni Lucas ang kanyang noo, dahan-dahang tumango. Naintindihan ko. Pero May, deserve nilang malaman ng totoo. Naikuyom ni May ang kanyang mga kamao. Hindi. Nagdilim ang mga mata ni Lucas. Hindi mo ito matatago sa kanila magpakailanman. Kailangan ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay mabangis. Nangako ako kay Elena na poprotektahan ko sila. At nangangahulugan iyon ng pagprotekta sa kanila mula sa sakit na malaman na sila ay naiwan. Pinag-aralan siya ni Lucas ng matagal. Saka bumuntong hininga. Hindi kita pipilitin. Hindi pa. Napaiwas ng tingin si May. Bumalat sa kanyang guilt. Ang katotohanan na ay lumabas. Ngunit hindi siya handa na hayaang sirain nito ang lahat ng kanyang itinayo. Noong gabing iyon, halos hindi nakatulog si May. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Elena, ang kanyang mainit na ngiti. Ang kanyang mahuling salita bago siya namatay. Ipangako mo sa akin, May. Panatilihing ligtas sila. Nangako siya at hindi niya sisirain ang pangakong iyon ngayon. Kinaumagahan, ibang pakiramdam, mas tahimik si Lucas, pinagmamasdan ang mga bata na hindi mabasang ekspresyon. Si Rina na laging naghihinala ay napansin agad. Anong meron sa kanya? Bulong niya kay Ben habang kumakain sila ng almusal. Naghibit balikat si Ben. Siguro sa wakas ay napagtanto niya na masyado tayong problema. Sinamaan sila ni May ng tingin. Ngunit bago pa man niya ito mapagalitan ay may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Lucas at nanlamig ang dugo ni May nang makita niya kung sinong nakatayo doon. Isang matangkad na lalaki na may matalim na mata at magaspang na kilos. Isang lalaking hindi na gustong makita ni May. Si Mark. Hello, May. Mahina niyang sabi, nakasandal sa frame ng pinto. Miss mo ko? Naninigas si May. Anong ginagawa mo dito? Kumunot ang noo ni Lucas, sumulyap sa pagitan nila. Sino ito? Napangisi si Mark. Oh, hindi niya sinabi sa'yo? Ako ang ama ng mga bata. Tumibok ang puso ni May nang magbalitan ng mga mata si Rina at Ben. Ang nakaraan ay pinaglaban niya nang husto upang ilibingay, nagbabalik lamang. Ang madaliri ni May ay pumulupot ng mahigpit na mga kamao sa kanyang tagiliran habang nakatitig kay Mark ang kanyang pulso. Ang patingin-tingin lang sa kanya ay nagbabalik ng mga alaala na matagal niya nang ibinaon. Mga alaalang ayaw niyang balikan. Napatingin si Lucas sa pagitan nila, naningkit ang mga mata. Ikaw ang ama ng mga bata? Ngumisi si Mark, pumasok sa loob ng hindi inanyayahan. Tama ka. Biglang tumayo si Rina na kanina patahimik na nagmamasid sa tensyon. Imposible iyon. Ibinaling ni Mark ang matalim na tingin sa kanya. Ito ba? Ang mga kamay ni Rina ay pumutok sa mga kamao. Kahit kailan hindi ka nandun. Kung ikaw ang ama namin, where the hell have you been? Si Ben, palaging tahimik, ay nakaupong naninigas. Ang kanyang mga matay lumilipat sa pagitan ni May at Mark. Huminga ng malalim si May. Pumagitna sa kanila. Mark, umalis ka na. Hindi ka bagay dito. Madilim na tumawa si Mark. Nakakatuwa yan. Last time I checked. Mga anak ko sila. Nawalan ka ng anumang karapatan sa kanila. Taon nang nakalipas. Putol ni May. Ayaw ni Elena na malapit ka sa kanila. At ako rin. Lumakas ang ekspresyon ni Lucas. Kailangan mong magpaliwanag. Ngayon. Napalunok ng mariin si May. Hindi niya ginustong magkaroon ng ganitong pag-uusap, lalo na sa harap ng kanyang mga anak. Pero hindi naghintay si Mark.
Dapat sinabi sa akin nung namatay si May. Sabi ni Mark. Nawala sa kanyang boses ang bahagyang pagmamataas nito. Nararapat kong malaman. She didn't deserve anything. Sambit ni May. Umalis si Elena dahil sa'yo. Tumakbo siya para protektahan sila. At nang wala na siya, ginawa kong gusto niya. Ako mismong nagpalaki sa kanila. Napawi ang ngisi ni Mark sa unang pagkakataon. Mukhang siya talagang apektado. Hindi ko alam. Nag-alab ang galit ni May. Iyon ay dahil hindi ka nagmamalasakit. Na malaman. Nakakabingi ang sumunod na katahimikan. Tinitigan ni Narina at Ben ang kanilang ina. Hindi mabasa ang kanilang mga ekspresyon. Sa wakas ay nagsalita si Lucas. Nasusukat ang kanyang tono. Bakit ka nandito ngayon, Mark? Napabuntong hininga si Mark at hinimas ang batok. Nagkamali ako. Alam ko yun. Pero nandito ako ngayon para ayusin ang mga bagay-bagay. Napangisi si May. Hindi ka na makakapasok pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. At pagpapanggap na nagmamalasakit. Gusto ko lang ng pagkakataon. Sabi ni Mark, ang kanyang boses ay nakakagulat na sincero. Isang pagkakataon para makilala sila. Iyon lang. Malamig ang boses ni Rina. Hindi ka namin kailangan. Natigilan si Mark pero tumango. Deserve ko yan. Nanlilisik ang mga mata niya kay Lucas. At ikaw, sino ka naman? Ang bago nilang ama? Hindi nag-react si Lucas. Ako ay isang tao na talagang nagmamalasakit sa kanila. Tumawa ng mapait si Mark. Tama ba? Naikuyom ni May ang kanyang panga. Mark, I swear, kung susubukan mong kunin sila. Hindi ako nandito para kunin sila. Putol ni Mark. Ngunit, ako ay babalik. Dahil doon, tumalikod siya at naglakad palabas. Nag-iwan ng matinding katahimikan. Isang nanginginig na hininga ang pinakawalan ni May. Gumugulo ang kanyang isipan. Pagkatapos, ang boses ni Rina ay pumutol sa katahimikan na parang kutsilyo. At sinungaling ka sa amin. Bumagsak ang puso ni May nang humarap siya sa kanyang anak. Tahimik ang boses ni Ben ngunit puno ng pagtataksil. Sinabi mo sa amin na patay ng mga magulang namin. Napapikit si May saglit. Kinawa kong sa tingin ko ay pinakatama. Dapat sinabi mo sa amin. Bulong ni Rina. Napabuntong hininga si Lucas. Hindi pa ito tapos. Alam ni May na tama siya. Bumalik si Mark at may nagsabi sa kanya na hindi siya aalis ng ganun kadali. Nakakagigil ang katahimikan sa loob ng bahay. Ramdam ni May ang bigat ng mga tinig ng kanyang mga anak na parang bagyong sasabog na sa kanya. Nagsinungaling ka sa amin. Muling sabi ni Rina. Mas matalas ang boses niya sa pagkakataong ito. Hilaw sa pagtataksil. Parang natuyo ang lalamunan ni May. Ginawa kong lahat ng dapat kong gawin para protektahan ka. Kayo. Mula sa ano? Tanong ni Ben. Na matigas ang panga. Mula sa pagkakaalam ng katotohanan? From knowing that we have a father out there who just iniwan lang kami? Kumalabog ang tiyan ni May. Ben, hindi ganun kadali. Then make it simple. Putol ni Rina. Nakahalukip-kip. Sabihin mo sa amin ang totoo. Lahat ng ito ngayon. Tahimik na nakatayo si Lucas malapit sa pintuan. Ang kanyang presensya ay isang matatag na pwersa sa gitna ng kaguluhan. Alam ni May na hindi siya makikialam maliban kung kinakailangan. Ngunit ramdam niya ang titig na tumihimok sa kanya na maging tapat. Napalunok siya ng mariin. Ang iyong ina, si Elena, ay aking matalik na kaibigan. Siya at si Mark ay magkasama minsan.
Ngunit ang mga bagay, naging masama. Hindi siya palagi ang lalaki nakikita mo ngayon. Mas malala siya. Napailing si Rina. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si May. Hinawakan ang gilid ng mesa. Nakokontrol niya. Manipulative. Nung pinagbubutis ka ni Elena. Rina, hindi siya masaya. Gusto niyang mawala ka. Napabuntong hininga si Ben. Ang kanyang mga kamay ay namumuo sa mga kamao. Tumanggi si Elena. Patuloy ni May. Gusto niyang panatilihin kayong lahat. Pero hindi nagbago si Mark. Lumala siya. Kaya isang gabi, nung buntis siya kay Ellie, tumakbo siya. At hindi na siya lumingon pa. Mukhang nahintakutan si Rina, pero matigas pa rin ang boses niya. So hindi niya kami ginusto? Nag-alinlangan si May. Baka, akala niya. Ngunit hindi sa paraang dapat ang isang tunay na ama. Hindi mabasa ang mukha ni Ben. At ang nanay namin. Siya lang, namatay. Napabuntong hininga si May. Ito ang bahaging pinakaayaw niya. Nagkasakit siya. Bulong ni May. Lumaban siya ng gusto. Ngunit sa oras na sinabi niya sa akin, huli na ang lahat. Biglang nagsalita si Ellie na kanina patahimik. Kaya inalagaan mo kami. Tumango si May, namumuo ang emosyon sa kanyang dibdib. Dahil minahal ko siya. Dahil nakiusap siya sa akin na protektahan kayo. Naningkit ang mga mata ni Rina. Ngunit umiwas siya ng tingin. Nakakuyumang panga. Umupo si Ben. Hinihimas ng kanyang mga kamay ang kanyang mga templo. Pinunasan ni Ellie ang kanyang mga mata sa kanyang manggas. Sa wakas ay binasag ni Lucas ang katahimikan. Hindi titigil si Mark. Lumingon sa kanya si May. Alam ko. Tumingala si Rina. So anong gagawin natin ngayon? Huminga ng malalim si May. We move forward. We don't let him drag us back to the past. Mapait ang boses ni Ben. At kung susubukan niya, nagdilim ang ekspresyon ni May. Kung ganun ay, pigilan natin siya. Tumango si Lucas. Hindi mo gagawin mag-isa. Gustong maniwala ni May. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niya, hindi pa ito tapos. Hindi sa isang mahabang pagbaril. At nakaramdam siya ng kakilakilabot na pakiramdam na ang pagbabalik ni Mark ay simula pa lamang. Halos hindi nakatulog si May ng gabing iyon. Ang bigat ng kawalan ng tiwala sa kanyang mga anak ay sumakit sa kanya. At ang pagbabalik ni Mark ay parang isang madilim na ulap na nakasabit sa kanilang marupok na bagong buhay. Umupo siya sa tabi ng mesa sa kusina. Nakatingin sa isang umuusok na tasa ng kape na wala siyang balak inumin. Tahimik ang farmhouse, ngunit malalim ang kanyang iniisip. Tapos may kumatok sa pinto. Isang mabagal, sinasadyang katok. Naninigas si May. Masyadong maaga para sa mga bisita. Agad namang bumangon sa couch si Lucas, na kanina pagising. Nagtama ang mga mata nito sa kanya, seryoso at alerto. Bubuksan ko. Bulong niya. Hinawakan ni May ang braso niya, bago pa siya makagalaw. Mag-ingat ka. Bahagyang tumango si Lucas at tumakbang patungo sa pinto. Tensyonado ang tindig niya nang buksan niya ito. Nanigas ang buong katawan niya. Mark. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matangkad. Malapad ang balikat na lalaki na may peklat sa pisngi. Ang kanyang maitim ng mga matay nakamasid sa pintuan. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang bagay na mas mukhang pangiinis kaysa sa isang ngiti. Magandang araw. Kasual na sabi ni Mark na para bang may karapatan siyang tumayo roon. Hindi gumagalaw si Lucas. Anong gusto mo? Napangisi si Mark. Gusto ko lang makipag-usap. Naisipan kong magsama ng kaibigan.
Para naman may kasama ako. Pinanliitan ni Lucas ng mata ang estranghero. At sino ito? Itinagilid ni Mark ang ulo sa lalaki. Ito si Dante. Tinutulungan niya ako sa isang negosyo. Naisip niyang baka interesado siyang makilalang pamilya ko. Nanigas ang tiyan ni May. Ito ay hindi isang simpleng pagbisita. Isa itong pagbabanta. Wala tayong dapat pag-usapan. Malamig na sabi ni Lucas. Napangiti si Mark at umiling. Oh, pero ginagawa namin. Kita mo? Naisip ko. Baka nagkamali ako nang umalis. Siguro karapat-dapat ako ng isa pang pagkakataon sa aking mga anak. Humakbang si May, matalas ang boses. Hindi mo na kailangang magpasyan yan ngayon. Nagdilim ang ekspresyon ni Mark. Pinahirapan mo ako, May. Naikuyom ni Lucas ang kanyang mga kamao. Umalis ka na. Si Dante ay humakbang pasulong. Ang kanyang presensya ay nagpapakita ng isang bagay na mapanganib. Sigurado ka bang gusto mo kaming paalisin? Bumilis ang tibok ng puso ni May. The way he said it, hindi lang tanong. Isa itong babala. Hindi nagpatinag si Lucas. Oo. Sa mahabang saglit ay nakatayo lang sina Mark at Dante. Pagkatapos bumuntong hininga si Mark, umiling-iling na may maliit na tawa. Sige, pero huwag mong isipin na tapos na ito. Tumalikod siya para umalis. Nakasunod si Dante sa likuran niya, ngunit bago pa man sila makarating sa kanilang sasakyan, lumingon si Mark sa kanyang balikat. Say hi sa aking mga anak para sa akin. Uminit ang dugo ni May. Isinara ni Lucas ang pinto, agad itong nilak. Kailangan natin silang bantayan. Sabi niya, naninigas ang kanyang panga. Tumango si May, nanginginig ang mga kamay. Hindi pa tapos si Mark. At kung may ibig sabihin ng panganib sa kanyang mga mata, nagsisimula pa lang siya. Narinig pa rin ni May ang mga huling salita ni Mark na umalingaw sa kanyang isipan. Say hi to my kids for me. Hindi ito isang kahilingan, isa itong pagbabanta. Nilak ni Lucas ang pinto sa likod nila. Ang kanyang mga matay iniskan ng paligid sa pamamagitan ng bintana. Ang araw ng madaling araw ay nagbigay ng mahabang anino sa buong farmhouse, ngunit wala itong nagawa para mabawasan ang lamig na dumadaloy sa gulugod ni May. May dala siyang kasama sa pagkakataong ito. Bulong ni Lucas. Iyan ay hindi magandang senyales. Napabuntong hininga si May, hinihimas ang kanyang batok. Kilala ko si Mark. Hindi niya ginagawa ang mabagay ng walang plano. He's trying to scare us. But the real question is, anong gusto niya? Lumingon sa kanya si Lucas. Sabi mo wala siyang pakialam sa mga bata noon. Anong nagbago? Kumunot ang noon ni May. Baka gusto niyang kontrolin. Marahil ito ay tungkol sa paghiganti. O baka, she trailed off, her gut twisting. Siguro ano? Tanong ni Lucas. Napalunok ng mariin si May. Baka may nalaman siya na hindi pa natin alam. Isang biglaang kalabog mula sa likod ng bahay ang nagpaikot sa kanilang dalawa patungo sa tunog. Kinuha ni Lucas ang malapit na kutsilyo sa kitchen counter at sinenyasan si May na manatili sa likuran niya. Dahan-dahan silang gumapang patungo sa likurang pinto. Nakalakang pinto. Ngunit ang bintana sa tabi nito ay nabasag. Tumamang puso ni May sa kanyang tadyang. Sumilip si Lucas sa labas. Humigpit ang hawak niya sa kutsilyo. Walang tao doon. Pinagbasdan ni May ang basag na salamin. Nanginginig na hinga lang kanyang hininga noon niya ito nakita. Isang folded note na nakalatag sa sahig malapit sa basag na bintana. Maingat itong kinuha ni Lucas at ibinuka. Nagdilim ang kanyang ekspresyon habang binabasa niya ang mga salitang nakasulat sa papel. Mabagal na sulat kamay. You took what's mine. I'm taking it back. Bumaba ang tiyan ni May. Mark, bulong niya.
Umigting ang panga ni Lucas. Naglalaro siya. Gusto kanyang matakot. Well, it's working. Pag-amin ni May at niyakap ang sarili. Huminga ng malalim si Lucas at lumingon sa kanya. May, I think it's time na sabihin natin sa mga batang lahat. Kailangan nilang malaman kung anong nangyayari. Nag-alinlangan si May. Ayoko matakot sila. Sila na. Mahinang sabi ni Lucas. Nakita mong mukha ni Rina nang magpakita sa Mark. Deserve nilang malaman ang katotohanan para maging handa sila. Pumikit si May. Alam niyang tama siya. Biglang kalabog sa front door kaya napatalon silang dalawa. Bumilis ang tibok ng puso ni May habang mabilis na suliyap kay Lucas. Hawak niya pa rin ang kutsilyo. Matigas ang kanyang tindig. Kung sino man ang nandun ay hindi kumakatok. Napabuntong hininga si May habang umuurong. Siya iyon. Tumakbo si Lucas patungo sa pinto at sumilip sa peephole. Nanlamig siya. Nanginig ang boses ni May. Si Mark ba? Hindi agad nakasagot si Lucas. Humigpit ang hawak na kutsilyo. Hindi. Sa wakas ay sinabi niya, ito isang tao na mas masahol pa. Dumagundong ang pulso ni May sa kanyang tenga. Someone worse? Bulong niya. Hindi kaagad nakasagot si Lucas. Napakuyom ang kanyang panga habang hawak ang kutsilyo sa kanyang kamay. Isa pang malakas na putok sa pintong nagpatalon sa kanya. Buksan mo! Alam kong nandyan ka. Malalim ang boses, hindi pamilyar. Ngunit may nakakatakot na otoridad dito na nagdulot sa puso ni May sa sobrang pagmamadali. Lumingon si Lucas sa kanya. Hindi mabasang ekspresyon nito. Iakyat mong mga bata. Ngayon. Saglit na nag-alinlangan si May bago tumango at nagmamadaling pumunta sa hallway. Rina, Ben, Ellie. Umakyat kayo sa taas ngayon na. Si Rina, na nasa gilid mula sa mga kaganapan sa umaga, ay hindi nakipagtalo. Hinawakan niyang kamay ni Ellie at kinalalkad siya patungo sa hagdan. Nang nawala sila sa paningin, lumingon si May kay Lucas na pumesto sa pinto. I swear, kapag hindi mo bubuksan ang pintong ito, sisirain ko ito. Garalgal ang boses sa labas. Huminga ng malalim si Lucas bago binuksan ang pinto at hinila ito pabukas. Nakatayo sa pintuan isang lalaking hindi pa nakikita ni May. Matangkad, parang pader, at puno ng mga galos. Ang kanyang maitim ng mga mata ay unang dumako kay Lucas. Pagkatapos ay lumapit kay May. Tinatasa siya sa isang intensity na nagpagapang sa kanyang balat. Hinawakan ni Lucas ang kanyang mga balikat. Sino ka? Ngumisi ang lalaki. Hindi ako pinakilala ni Dante. Ang duwag ay mahilig magpadala ng mga mensahe ngunit hindi siya mismong naghatid nito. Bumaba si Dante kasama ni Mark. Anong gusto mo? Tanong ni Lucas. Ngumising lalaki. Naparito ako para maghatid ng mensahe mula kay Mark. Hinanda ni May ang sarili. Anong mensahe? Itinagilid ng lalaki ang kanyang ulo. Gusto ni Mark kung anong kanya at kung hindi niya makuha ito. Lumipat ang kanyang tingin sa hagdanan. Humakbang pasulong si May. Nagiging yelo ang dugo niya. Kung hindi niya makuha, no? Tanong niya. Lumawak ang ngiti ng lalaki. Hindi lang mga batang gusto niya, sweetheart. Hinayaan niyang sumabit sa hangin ang mga salita. Gusto ko rin niya. Napabuntong hininga si May. Ang pagkakahawak ni Lucas sa kutsilyo, humigpit. Bahagyang napaatras ang lalaki na parabang nasiyahan sa kanilang mga reaksyon. Pag-iisipan ko mabuti kung sabing hindi, May. Naging batyaga si Mark, ngunit hindi siya maghintay, magpakailanman. Nakakuyong ang mga kamay ni May. Sabihin mo kay Mark na hindi ako interesado sa kanya. Isang mahinang tawang pinakawalan ng lalaki.
Diyan ka nagkakamali. Siya'y darating para sa inyong lahat. Dahil doon, tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan sina May at Lucas na nakatayong nakapermi sa pintuan. Nakakabingyang katahimikan. Dahan-dahang bumuntong hininga si Lucas. Tumataas siya. Napalunok ng mariin si May. Alam ko. Kailangan nating maging handa. Patuloy ni Lucas, malungkot ang boses. Hindi lang basta nananakot ngayon si Mark. Darating siya. Tumango si May, naninikip ang dibdib. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pagprotekta sa mga bata mula sa nakaraan. Ngunit ngayon, ang nakaraan ay panghuli sa kanila. Wala siyang ideya kung paano ito pipigilan. Nilak ni May ang pinto nang mawala ang estranghero sa maruming kalsada. Nanginginig ang madaliri habang pinihit ang trangka. Nanatiling tahimik si Lucas. Mahigpit na nakahawak sa kutsilyo na pumuti ang kanyang mga buko. Umigting ang kanyang panga, kontrolado ang kanyang hininga. Pero masasabi ni May na halos hindi niya na pinipigilan ang kanyang galit. Gusto ko niya. Matigas na boses niya, parang acid ang mga salita sa bibig niya. May let out a shaking breath, rubbing her arms na para bang pupunasan niya ang lamig ng nangyari. Lagi nang gustong kontrolin ni Mark. Wala siyang pakialam sa mga bata noon. Ngunit ngayon ay kumikilos siya na parang sila'y isang premyo na mapanalunan. Lumingon si Lucas sa kanya. Mas matalas ang boses nito kaysa kanina. Hindi na ito tungkol sa mga bata. Ito ay tungkol sa iyo. Hindi lang silang gusto niya. Gusto kanyang isama. Kumalabog ang siya ni May. Ito ay mas masahol pa kaysa sa naisip niya. Handa siyang labanan si Mark kung susubukan itong kunin ang mga bata. Pero, kung gusto rin niya ito, ibig sabihin, hindi lang siya naghihiganti. Ito ay personal. Palakad-lakad si Lucas sa sahig. Ang kanyang isip ay gumagawa ng dose-dose ng posibleng solusyon. Hindi tayo maaring manatili dito, sabi niya sa wakas. Hindi na ligtas ang lugar na ito. Kumirot ang puso ni May sa naisip. Saan tayo pupunta? Napabuntong hininga si Lucas. Sa isang lugar na hindi alam ni Mark. Isang lugar na makukontrol natin ang sitwasyon. Nag-alinlangan si May. Nagtayo siya ng buhay dito para sa mga bata. Inaasahan niyang magkakaroon na sila ng bahay, ngunit malinaw ang katotohanan. Kung mananatili sila, pupunta si Mark para sa kanila. Bago pa man siya makapagsalita ay may mga yabag ng paa pababa ng hagdan. Unang lumitaw si Rina, kasunod sina Ben at Ellie. Anong nangyayari? Tanong nila. Narinig namin ang lahat. Sinulyapan ni May si Lucas, ngunit bago pa man makabuo ang alinman sa kanila ng isang malambot na bersyon ng katotohanan, pinutol ni Ben. Pupunta siya para sa atin, hindi ba? Panay ang boses niya, pero kitang-kita ni May ang takot sa mga mata niya. Tumango si May, nandidiri sa paraan ng pagdilim ng kanilang mga mukha sa kumpirmasyon. Kailangan nating umalis. Simpleng sabi ni Lucas. Humalukip-kip si Rina. Hindi. Nanlaki ang mga mata ni May. Rina. Hindi. Muling sabi ni Rina, mas malakas na ang boses sa pagkakataong ito. Pagod na kami sa pagtakbo. Pagod na kaming laging nagtatago sa nakaraan. Tumango si Ben bilang pagsang-ayon. Hindi tayo maaaring patuloy na tumakbo, magpakailanman. Kumunot ang noo ni Lucas. Ang pananatili dito ay nangangahulugan ng pakipaglaban sa isang labanan na hindi natin handa. Nagniningning ang mga mata ni Rina. Pagkatapos ay maghanda tayo. Napabuntong hininga si May. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Oo, gusto ko. Nakakuyom ang mga kamao ni Rina. Gusto kong lumaban. Gusto kong tapusin ito. Nabalot ng katahimikan ng silid. Lumingon si Lucas kay May. Hindi mabasang ekspresyon nito. Hindi siya nagkakamali. Napalunok ng mariin si May. Ang kanyang buong buhay ay binuo sa paligid ng pagprotekta sa mga batang ito. Pero ngayon, gusto nilang protektahan siya.
Isang malamig na bugso ng hangin ang dumaan sa sirang bintana. Dala nitong amoy ng usok, mahina, ngunit kakaiba. Biglang lumingon si Lucas. Nagbago ang kanyang ekspresyon. "Naamoy mo ba iyan?" Bulong niya. Nanlaki ang mga mata ni May nang lumingon siya sa bintana. Usok. Tumakbo siya sa likod ng pinto at binuksan niyon. Nabara ang kanyang hininga sa kanyang lalamunan. Sa di kalayuan, lampas ng mga kamalig at mga kabukiran ng trigo, isang apoy ang kumakalat. Nagsimula itong malapit sa linya ng puno. Dahilan ng maliwanag na orange na apoy, ang tuyong damo. Kumagapang patungo sa farmhouse na parang isang babala. Malungkot ang boses ni Lucas. Nandito siya. Naging yelo ang dugo ni May. Hindi na naghintay si Mark. Gumawa na siya. Napabuntong hininga si May habang pinagmamasdan ang apoy na ahas sa tuyong damo. Papalapit sa bahay. Ang kalangitan sa gabi ay kumikislap na may nakapangingilabot na kulay kahel. Nakhinang. Ang hangin ay makapal na may mabangong amoy ng nasusunog na kahoy. Gumagalaw na si Lucas. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Nakakuyong mga kamao ni Rina. Ito ay hindi lamang isang apoy, hindi ba? Umiling si Lucas. Hindi, isa itong distraction. Umikot ang tiyan ni May. Gusto ni Mark na nakatuon tayo sa apoy habang ginagawa niya ang kanyang tunay na paggalaw. Isang maliit na ungulang pinakawalan ni Ellie. Hinawakan ang manggas ni May. Anong gagawin natin? Naningkit ang tingin ni Lucas. Kami, lumalaban. Si Ben, kadalasan ng pinakatahimik, ay humakbang pasulong. Sabihin sa amin kung paano. Hindi nag-atubili si Lucas. Rina, Ben, tulungan mo akong pigilan ng apoy. Hindi natin ito hayaang makarating sa bahay. May, isama mo si Ellie. Sa loob, ilak ang mga pinto at manatiling mababa kung may mangyari. Tumakbo ka. Bumilis ang tibok ng puso ni May. Hindi kita iiwan dito ng mag-isa. Lumingon si Lucas sa kanya. Matigas ang boses nito. Kailangan natin hawakan ang linya, May. Kung magpanik tayo, talo tayo. Kinasusuklaman niya ito, ngunit alam niyang tama siya. Sa isang huling tingin sa kanya, hinawakan niyang kamay ni Ellie. Hinila papasok. Kaya niyang protektahan sila. Kinakailangan niya. Sa labas, hinablot ni na Lucas, Rina at Ben ang anumang makakaya nila. Mga balde, pala, kahit basang kumot. Kahit anong pa man mapabagal ang apoy. Ang apoy ay umuungol ng palapit. Ang usok ay lumalapot sa hangin. Mabilis na nagtrabaho si Lucas na nagtatapo ng mga balde ng tubig sa damuhan upang lumikha ng fire break. Umubo si Rina. Tumutulo ang pawis sa mukha. Masyadong mabilis itong kumalat. Sigaw ni Ben na nakaturo sa linya ng puno. May tao sa labas! Umikot si Lucas. Naningkit ang mga mata. Isang anino ang gumalaw sa kabila ng apoy. Pagkatapos, pangalawa. Higit sa isang tao. Kinagat ni Lucas ang kanyang mga ngipin. May hinihintay sila. At sa kanya napagtanto, ang apoy ay hindi sinasadya upang mahuli sila sa loob. Ito ay sinadya upang i-flash out sila. Bumagsak ang tiyan niya. Takbo! Pumasok kayo sa loob! Pero bago pa sila makagalaway, may kumalabog. Sa kanya mula sa likuran. Malakas na bumagsak si Lucas sa lupa. Kumatok ang hangin mula sa kanyang mga baga. Sigaw ni Rina. Lucas! Sinubukan ni Ben na sumugod sa kanyang tabi, ngunit isang magaspang na kamay ang humawak sa kanyang braso at hinila siya pabalik. Nagpumigla si Lucas na itulak ang sarili, ngunit ang kanyang attacker, isang brutish na lalaki na may peklat na mukha ni Dante, ay pinigilan siya. Ngumisi si Dante. Sinabi sa iyo na si Mark ay hindi naghintay magpakailanman. Naging yelo ang dugo ni Lucas. Nasaan siya? Napangisi si Dante. Sa loob.
Nanlaki ang mga mata ni Lucas sa takot. Sa bahay na si Mark. Sa loob ng farmhouse, tumayo si May nang bumukas ang pintuan sa harap. At nandoon siya. Mark. Ang kanyang madilim na tingin ay nagwalis sa silid. Na bumaling kay May at sa bata. Isang mabagal, satisfied smirk ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Hello, May," sabi niya, humakbang pasulong. Pumesto si May sa harap ni Ellie, ang kanyang katawan. Nagsasanggalang sa kanya. "Umalis ka," duro niya. Humalakhak si Mark. "Tara na, huwag kang ganyan." Lumapit ang mga mata niya sa hagdan. Nasaan si Narina at Ben? Bumilis ang tibok ng puso ni May. Hindi dito. Napabuntong hininga si Mark. Yun ay isang kahiyan. Tapos bumalik yung smirk niya. "Pero ikaw." Humakbang siya pasulong. Kinuha ni May ang pinakamalapit na bagay. Isang mabigat na lampara. At itinaas ito. Tumawa lang si Mark. May. Akala mo talaga kaya mo akong labanan? Papatayin kita. Bago kita hayaang kunin sila. Ngumiti si Mark. His expression turned dark. Nakakamatay. "Yan ang gusto ko sa'yo, May." Bulong niya, humakbang papalapit. "Lagi kang handang lumaban. Pero ito ang..." May hinila siya mula sa likuran niya. Umakyat ang dugo ni May. Malamig. Isang baril. Napabuntong hininga si Ellie. Humigpit ang maliliit niyang daliri sa suot na sando ni May. Itinutok ni Mark ang sandata sa dibdib ni May. "Kaya mong lumaban?" Bulong niya. "Pero hindi ka mananalo." Napabuntong hininga si May sa kanyang lalamunan. Ang baril sa kamay ni Mark ay kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw ng farmhouse na nakatutok. Diretso sa kanyang dibdib. Sa likod niya, umiling si Ellie. Nanginginig ang mga maliliit niyang daliri. Pero hindi gumagalaw si May. Hindi siya umatras. "Hindi ka magpapaputok," sabi niya. Ang kanyang boses ay mas matalas kaysa sa bakal. Tumawa si Mark. Ikiniling ang kanyang ulo. "Parang sigurado ka." Mabagal na hakbang pasulong si May, nakatayo sa kanyang kinatatayuan. "Dahil kung gusto mo akong patayin, ginawa mo na." Napawi ang ngisi ni Mark, humigpit ang hawak niya sa baril. "Hindi ka narito para patayin ako." Patuloy ni May. "Nandito ka para kunin ako at ang mga bata. At kailangan mo akong buhay para doon." Umigting ang panga ni Mark. Nakita ni May ang pagkislap ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata at sinamantala niya ang kanyang pagkakataon. Halos wala pang oras na mag-react si Mark bago sinara ni May ang lampara sa kanyang pulso. Ang baril pumutok. Ang balay na lampasan ng pulgada na nakabaon sa sahig na gawa sa kahoy. Sumigaw si Elliot, humihikbi. Hinawakan ni May ang pinakamalapit na upuan at inihampas kay Mark ang lahat ng meron siya. Sumuray-suray siya pabalik, nagmumura. "Takbo!" sigaw ni May kay Ellie. "Tumakas ka, ngayon na!" Umakyat sa hagdan sa pinakamabilis niyang makakaya. Sakto namang tumalikod si May para hinawakan ni Mark ang kanyang pulso. Ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa kanyang balat na parang bakal. "Pinapahirapan mo ito kaysa sa nararapat." "Mabuti alam mo," wika ni May. Tinapakan niya ang paa ni Mark. Napasigaw ito sa sakit. Kumala sa pagkakahawak, sapat lang para makawala si May. Tumakbo siya patungo sa kusina. Pinalo ang puso, naghahanap ng kahit ano. Kahit ano na magagamit niya bilang sandata. Isang kutsilyo, isang kawali, isang basag na bote. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Hinawakan siya ni Mark sa likod
at isinandal sa pader. Ang impact ay nagpatalsik ng hininga niya mula sa kanyang mga baga. "Lagi kang matigas ang ulo," wika niya, gripping her arm tightly. "Kaya nga pinagkatiwalaan ka niya, di ba? Kaya ikaw ang pinili ni Elena kaysa sa akin." Ang dugo ni May nanlamig. Si Mark napangiti. "Tama na," bulong niya. "Alam ko." Nagpupumiglas si May sa pagkakahawak niya pero masyado siyang malakas. Lumapit si Mark, parang laso ng boses sa tenga niya. "Alam kong totoo na hindi sila sa'yo. Naninakaw mo sila sa akin." Sumabog ang galit ni May. "Hindi sila man kailanman sa'yo." Duro niya. Nawala ang ngiti ni Mark. "Sumama ka sa akin, May." Bago pa makapag-react si May, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa ere. Natigilan si Mark. Bumuntong hininga si May. Lumingon silang dalawa sa hagdan kung saan nakatayo si Rina. Hawak ang baril. Nanginginig ang mga kamay niya. Nangingilid ang maluwa sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakahawak niya sa baril, hindi natinag. "Bitawan mo siya!" Napangisi ang mga labi ni Mark. "Hindi ka maglalakas loob." Ang daliri ni Rina ay nag-cover sa gatilyo. "Subukan mo ako." Nagdilim ang mamata ni Mark. "Ibaba mo ang baril, Rina." Ang mga braso ni Rina nanginginig ngunit hindi niya ibinaba ang baril. May could see the conflict in her daughter's eyes. The fear. Ang galit. "Huwag kang makinig sa kanya," mahinang sabi ni May. "Hindi mo kailangang gawin ito, Rina." Natawa si Mark. "Oh, please. Wala sa kanyang babae." Nauyom ang panga ni Rina. Tapos, siya ay nagpaputok. Nag-echo sa buong bahay ang putok ng baril. Para sa isang saglit na segundo, ang oras ay tila nag-freeze. Isang matalim na hiningang pinakawala ni Mark. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang ang balay tumama sa kanyang balikat. Lumipad ang mga mata ni May sa kanyang anak na nakatayong nanginginig. Ang kanyang mukha ay maputla ngunit ang kanyang mahigpit na pagkakahawak. "I won't miss again," sabi ni Rina. Nanginginig ang boses niya na may halong takot at puot. Habol hininga si Mark habang hawak ang dumudugong balikat. Naputol ang kanyang pag-irap. Ang kanyang kumpiyansa. Nang ma-realize niya ang katotohanan, si Rina ay hindi na maliit na babae. Hindi siya natatakot sa kanya. Nakita ni May ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Ang takot ay gumagapang. "Tapos ka na, Mark," sabi ni May, humakbang pasulong. "Natalo ka. Hindi mo sila kontrolado. Hindi mo ginawa." Lumapit ang tingin ni Mark sa pintuan. Kinakalkula ang kanyang pagkakataong makatakas. Alam niya ang ingay ay magdudulot ng atensyon. Babalik si Lucas sa mga segundo. Dumating ang mga pulis. Napaawang ang labi niya sa frustration. Hindi pa ito tapos. Pinikit ni May ang kanyang mga mata. "Oo, ito nga." Tiningnan siya ni Mark ng isang huling tingin pagkatapos kay Rina. Bago ito nauntog pabalik sa nakabukas na pinto. He clutched his bleeding shoulder, glaring, before bolting out into the night. Hindi siya hinabol ni May. Hinayaan niya siyang tumakbo. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi na siya natatakot sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ni Rina ang baril. Nanginginig ang katawan dahil sa adrenaline. Sumugod si May, niyakap ang kanyang anak. "Tapos na," bulong niya. "Tapos na." Si Rina, nalaglag ang kanyang mga braso. Si Ellie ay tumakbo pababa ng hagdan. Ang maliit na iyang katawan ay bumangga sa kanila habang si Ben ay nakatayong naninigas. Ang kanyang mga matay nakatutok pa rin sa pinto sa kawalan ng laman kung saan naroon si Mark. Inabot siya ni May. Nag-alinlangan siya saka humampas sa yakap. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nadama nila na ligtas sila.
Naging mapayapa naman ang farmhouse. Naapula ang apoy, inayos ni Lucas at ng mga manggagawang pinsala. Muling itinayo ang halos nawasak. Nawala si Mark. Naghintay si May ng balita para sa isa pang babala, para sa isang bagay, ngunit walang dumating. Sinimula na siyang hanapin ng mga pulis, ngunit alam ni May ang totoo. Hindi na siya babalik. Hindi pagkatapos ng nangyari noong gabing iyon. Hindi pagkatapos patunayan ni Rina na hindi na siya natatakot. Nakatayo si May sa may porch. Pinapanood si Rina at Ben na tinutulungan si Lucas sa mga kabayo habang naglalaro naman si Ellie sa field. Sa unang pagkakataon sa mga taon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Tumabi sa kanya si Lucas, pinunasan ng pawis sa noo. Nagpapagaling sila, sabi niya. Tumango si May. Kumirot ang puso habang pinagmamasdan sila. Oo, lahat tayo. Natahimik sandali si Lucas pagkatapos lumingon nito sa kanya. So, ano ngayon? Ngumiti si May. Ngumiti ng totoo. Ngayon, nakatira tayo. Nang gabing iyon, habang inihiga ni May, si Ellie sa kama, nagtagal si Rina sa may pintuan. Lumingon sa kanya si May. May iniisip ka ba? Nagdalawang isip si Rina bago pumasok sa kwarto. Iniisip ko ang tungkol kay Mama, tungkol sa lahat. Sumikip ang dibdib ni May. Rina, I'm glad she chose you. Mahinang sabi ni Rina. Natutuwa akong pinalaki mo kami. Naramdaman ni May ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hinila niya si Rina sa isang mahigpit na yakap. She would have been so proud of you. Bulong ni May. Ngumuso si Rina, hinihimas ang likod niya. Alam ko. Sa labas, habang kumikinang ang mga bituin sa itaas ng farmhouse, nakaupo si Lucas sa beranda. Binabantayan sila. Alam niya ang mga peklat ng nakaraan ay hindi magdamag. Ngunit sa ngayon, ligtas sila. Magkasama sila. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Sa wakas ay, libre na sila. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Merlylin. Ang sabi niya, Happy weekend, Ate Jane. Thanks again for upload. Another amazing, wonderful, and beautiful story. Listening from Athens, Greece. God bless you and more power. Maraming salamat po, Ma'am Merlylin, sa walang sawang pakikinig sa aming mga kwento. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.